It's no secret that the salt industry in the country is facing difficulties. That's why the Department of Science and Technology, or DOST, plans to revive it by introducing gourmet salt. Mobile Journal Francis Orsio with the story. Pangunahing pampalasa sa pagkain ang asin. Pero paano kung may ile-level up pa at magkakaroon yan ng flavor? Kung ano ang ikinaalat ng asin, ang siya namang ikinatabang ng produksyon nito sa Pilipinas. 72% kasi ng kailangang asin sa bansa, ini-import pa abroad. Pero heto, ang DOST Industrial Technology Development Institute may programa na para dyan. Ang mapataas ang value o halaga ng asin sa pamamagitan ng paglikha ng mga flavored salt. Para namin matulungan na ma-augment din yung value adding nung salt. It's not only improving the quality, but also another a product we come up with a flavored or gourmet salts. Meron silang 3 klase ng flavored salt. May lasang seaweed, mushroom at hipon. Gumamit sila ng taste stunts para magkaroon ng ibang lasa ang asin. Concentrated flavorant yan mula sa extract ng green seaweed, shiitake mushroom at ulo ng hipon. Pagkatapos ay ihalo ito sa brine solution na kombinasyon ng asin at tubig. Pero hindi lang bago ang mga flavor. Kumpara kasi sa regular na asin, ang mga flavored salt mas healthy gamitin. Hindi lang alat yung ating asin, but a certain distinct flavor, tinatawag namin umami taste stunts. Since we infuse flavorants, less po ang sodium. So it would have an healthier impact din. Ang flavored salt, perfect daw gamitin bilang rekado at pampalasa sa pagluluto, pag-iihaw, pagpiprito, pati na for baking. At dahil level up nga ang imbensyon na ito, kinilala lang naman ang flavored salt sa international stage. Nagwagi ito ng gold prize sa 2023 Seoul Invention Fair at bronze medal sa 49th International Exhibition of Inventions sa Geneva, Switzerland nito lang Abril. Hindi mawawala sa kusina ng mga Pinoy ang asin, pero mas malayo pa ang mararating nito sa tulong ng siyensya at lalo na kung may sapat na suporta. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.